Okay guys, look at this. Mga tinanim ko yan sa 2-inch pot. Ayan, naglalakihan na sila. At napabayaan ko na sila. Ibang ganda. So, itatanim ko sila. Yung sama-sama dito. Ayan. Tsaka doon. So, okay. Let's start planting. Ayan. So, simulan natin sa jade. Ayan. Ito, tingnan nyo, oh, jade. Ang ganda, oh. Healthy siya. Ayan. So, ipaplant ko siya sa gitna. Okay? So, ano ang ating topic today? Para naman ma-enjoy ang ating pagtatanim. So, siguro iaano ko sa inyo yung Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Yeah. Ang sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct your paths. So, yan po ay one of my favorite verse. Kasi tandaan po natin, ang Bible is God's manual for us. Nandiyan ang mga sagot sa mga tanong natin minsan kay Lord. So, ang sabi niya doon, trust in the Lord. Magtiwala tayo. So, kung may mga problema tayo, mag-pray tayo at ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga hinaing, ang ating mga problema. Sabi niya, lean not on your own understanding. Huwag tayong magtiwala lang sa ating kakayahan, sa ating pagkakaintindi, sa ating yung talino, kundi ibigay natin kay Lord ang anumang problema. Lahat ng, alam nyo ba, guys, lahat ng desisyon ko sa buhay, pinagpe-pray ko yan bago ako mag-decide. Kasi, sabi nga ng Panginoon, trust Him. Trust Him. Ibig sabihin, sa lahat ng desisyon nyo sa buhay, pagkatiwala nyo kay Lord. At alam nyo ba, pag pinagkatiwala nyo yon, mas lalo niyang pinagpapala. Kasi, marunong tayong magtiwala sa Kanya. Dahil hindi naman natin alam ang bukas natin, ang ating kinabukasan, ang may alam lang ay ang ating Panginoon. So, yan ang one of my favorite verse kasi maliwanag na sinasabi ni Lord doon, trust in the Lord with all your heart. Ibig sabihin, buong pagkatao mo, buong puso mo, ibigay mo sa Panginoon. At siya ang magdidirect sa iyo kung saan patungo. Ang magandang patungo kung saan. Kasi alam niyo pa, ang Panginoon, ang gusto niya, yung mabuti para sa atin. Hindi masama. Lahat ng tao, mahal ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon, guys. Huwag kayong magsabi na masamang tao ka, kaya hindi ka mahal ni Lord, marami kang ginawang mali, marami ka ng kasalanan. Hindi po. Pag tayo po ay nag-repent, humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, ang Panginoon ay laging nandyan para patawarin tayo. Inihintay niya lang tayo lumapit sa Kanya. So, lagi tayong lumapit, humingi ng kapatawaran. Tayo po ay hindi perpekto. Alam yan ng Panginoon. Magkakasala at magkakasala tayo. Kaya nga, laging sinasabi ni Lord, humingi ka ng kapatawaran. Kasi alam niya na ang tao ay nagkakamali. Okay? Kaya binigay niya po ang ating Panginoong Jesus, ang kanya nag-iisang anak,
dahil siya ang kasagutan sa ating mga kasalanan. Pag po tinanggap natin si Jesucristo na ating Diyos, na ating Panginoon, ating tagapagligtas, hindi na po kailangan ng gumawa tayo lagi ng mabuti, na parang yun lang ang iisipin yung reason para maligtas. Ang number one po is tanggapin natin si Jesucristo bilang Diyos, tagapagligtas natin, at humingi tayo ng kapatawaran. At yan po ay patatawarin tayo ng Panginoon at i-welcome niya tayo dahil tayo ay magiging anak niya. Okay? Pero pagka naman natanggap na ang Panginoong Jesus sa puso nyo, I'm sure, hindi na kayo mag-iisip na gumawa naman ng masama, di ba? Kasi gusto nyo, i-please lagi ang Panginoon, di ba? So, ang gagawin nyo is mabuti. Gusto nyo lagi na nandyan, na matuwa ang Panginoon sa atin, di ba? Alam nyo, guys, testimony ko to sa inyo, ha? Pag may problema ako, iniiyak ko kay Lord. Iniiyak ko kasi si Mamsi marami rin problema, guys. Alam nyo yan, ng team ko. Right now, syempre, ang aming mother may sakit. So, we lift her up to the Lord. Wala kaming kakayahang pagalingin siya. Okay? So, all we can do is pray. Panalangin siya sa Panginoon. At kung ano ang kalooban ni Lord para sa kanya. So, humingi tayo ng tulong sa Panginoon lagi. Siya po ang ating makapangyarihang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. At kung sakali man po na hindi yung gusto nyo hindi natupad, it doesn't mean hindi po kayo mahal ng Diyos. Yan po ay sinagot kayo ni Lord dahil merong mas magandang plano ang Panginoon sa inyo. Okay? Hindi porket sabihin nyo na hindi naman ako sinasagot ni Lord. Parang iba lagi ang ang nangyayari sa buhay ko. Hindi po. Kasi po, mahal ka ng Diyos. At gusto niya ibigay sa'yo, itama ka sa tamang landas. Kaya nga sabi po sa Proverbs 3 verse 6, diba? In everything, in all you do, submit to the Lord and He will direct your path. So, siya po ang nakakaalam sa ating buhay, sa ating kinabukasan. Ang sikreto lang po ay magtiwala. Yun ang sinihingi ni Lord, magtiwala lamang tayo. Okay? Dahil hindi niya tayo pababayaan. Pag tayo po ay anak ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Okay? Yan. So, I hope na may natutunan po tayo. Once again, it's Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. It says, trust in the Lord with all your heart. In all thy ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Diba? Napakagandang pangako ng Panginoon po. One of God's promises na kung tayo ay magtitiwala, gagabayan niya tayo. Okay? So, ayan guys, nilagay ko na ang gusto ko lang silang itanim sama-sama. Ayan. So, matuto po tayong magtiwala sa Panginoon. Huwag tayong magtiwala lagi sa ating kakayahan. Okay? Tayo ay magtiwala sa Panginoon. Ipanalangin natin ang bawat isa. Lalo na ang pamilya nyo, mga anak nyo, asawa nyo, magulang nyo. Prayer is the best weapon natin, guys. Lagi tayong lumapit sa Panginoon. Alam niya, alam ni Lord
kung ano ang nangyayari sa buhay natin. Hinihintay niya lang tayong lumapit sa Kanya at humingi ng tulong. Okay? So, once again, si Yesu Kristo po, ang ating tagapagligtas. Tanggapin po siya, ang nag-iisang anak ng Panginoon. At tanggapin bilang Diyos, tagapagligtas. And I'm sure ang susunod nun is gusto niyong maging susunod kayo sa mga command ng Panginoon. Kasi gusto niya maging masaya ang Panginoon sa inyo. Alam niyo ba, guys, na pag kayo ay sumusunod sa mga command ni Lord, be good, be kind to others, pinagpapala po kayo. Kaya I'm thankful sa aking team dahil na gumagawa ng kabutihan sa kapwa, nag-share ng blessing sa kapwa. So, yan po ay isang command ni Lord. Be good to others, be kind to others, be a blessing to others. So, ginagawa po namin yan dahil mahal namin ang Panginoon, sinusunod namin ang kanyang command. At dahil mahal din po tayo ni Lord. Okay? So, yan lang guys. At least, dadagdagan ko pa ng konti. So, ang purpose ko dito is para mag-ano sila, sama-sama. Kasi succulents love to be planted together. Yan. Lalo silang gumaganda. Okay. Thank you for watching and listening. Yan. I hope you learned something sa ating Bible verses na sinight ko today. Sinabi ko. Okay. God bless everyone. Bye.